Magiging bentahe raw po ang posibleng pagkawala ni Justin Brownlee sa Barangay Ginebra. Grabe naman, tutukan po natin yan. Dalawang coaches na po nagpahayag po niyan. Pero may buwelta rin po ang coach at sinabing hindi dapat maging kampante sa Barangay Ginebra sakaling mawala pansamantala si Justin Brownlee. Si Robert Bolick, ano nga bang latest? Maging kay Mikey Williams, makukuha pa ba ni Mikey ang playing time sakaling late na po siyang dumating dito sa TNT? Pag-usapan po natin yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat po. Wala pa rin pong kasiguruhan kung makakasama ni Coach Jojo Lastimosa sa kupunan ng TNT. Ang ngayon ay mailap na si Mikey Williams. Paano kung late na siya dumating? Mabibigyan pa ba siya ng playing time? Tignan po natin ang sinabi ni Coach Jolas sa report niya sa Ruben Terrado sa Spin. Wala siya dito, isang buwan na kami nagpa-practice at unfair para sa iba na hindi makakabilang sa lineup. Kung wala ka sa unang araw, mahihirapan kang bumalik sa lineup. Actually, tingin ko doon sa linyahan ni Coach Jolas, ultimatum po niya yon dito kay Mikey hanggang ngayon kasi wala po siyang paramdam kung makakasama po siya sa kampanya ng TNT sa 48 season ng PBA. Sa tingin ko lang naman tama lang yon. Nagiging fair lang po siya sa iba na nagpapakapagod po para mabigyan ng playing time, di ba? Para mapansin naman sila. Maraming player po yung naghahangad na mabigyan ng malaking exposure at mahasa ang kanilang skills. Kaya sa palagay ko nasa tamang direction po yung attitude ni Coach Jojo Lastimosa. Kung tila pa palayo sa TNT ang tinatahak ng karera ni Mikey Williams, bumabalik naman po si Robert Bolick sa PBA mula po sa Japan B-League. Ano nga ba yung latest? Bali-balita na merong negosasyon nagaganap. Gaano katotoo yan? Tingnan po natin sinabi ni Coach Bonnie Tan sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Kasalukuyan kaming nakikipag-usap sa kampo ni Bolick. Tinitingnan namin ang posibilidad ng kanyang pagbabalik dito sa Northport, Batang Pier at sa PBA syempre. Kahit ano naman posible, nag-uusap ang magkabilang kampo kaya hintayin natin kung ano magiging resulta. Well, at least etong si Robert Bolick, maganda po yung balita kasi bumabalik po siya sa kupunan matapos po siyang umalis dito sa Japan B-League. At dito mo rin makikita sa kaso ni Bolick na wala pong naging masamang tinapay sa kanila ng Northport matapos po siyang pumirma ng napakalaking kontrata dito sa Japan. And then kalaunan, nagpa-release din naman, di ba? So sa ngayon, tinitingnan mabuti ng Northport ang lahat ng bagay para po sa pagbabalik ni Robert sa kanila. Malaking tulong si Robert at hindi po maikakailayan. Bago naman kasi siya umalis sa team, nag-average na po siya ng 21 point per game. Hindi biro po yan. Ngayon na meron ng negosasyon sa pagitan ni Robert Bolick at Coach Bonnie Tan, ano ang masasabi ni Coach Bonnie sa biglaang pag-alis ni Robert Bolick sa Japan? May komunikasyon din ba sila kahit nasa Japan na si Robert Bolick? Ito po ang sinabi ni Coach sa report ni Jonas Terrado ng Inquirer. Nagulat kami na bumalik siya kasi iniisip namin na 1 o 2 taon ang kanyang kontrata doon. Nag-uusap naman kami kahit nasa Japan siya. Nagkaroon siya ng interes na bumalik dahil sa mga personal na dahilan. Nag-usap na kami mula noong September 9. So yung contact hindi naman nawala sa magkabilang kampo. Base na rin po yan sa pahayag ni Coach Bonnie. Yun nga lang, parang hindi rin po siya makapaniwala na nandito na ulit si Robert at posibleng makasama nila ulit kasi umalis na nga po ng Japan. Sino ba naman ang hindi magugulat doon? Ang laki ng kontrata, di ba? Well, ganun talaga kapag pamilya yung nakataya. Wala kasing halaga po yan. Priceless, sabi nga nila. At sa tingin ko naman, walang pinanghihinayangan si Robert Bolick sa lahat ng kanya naging desisyon mula dito sa Japan. Kung tila kampante si Coach Bonnie sa pagbabalik ni Robert Bolick sa kupunan, tila maganda rin po nakikita naman ni Coach Yeng Giao sa posibleng pagkawala ni Justin Brownlee sa Barangay Ginebra. Ano nga ba mga sinabi ni Coach Yeng tungkol sa issue? Ito po ang sinabi niya sa report ni Paulo Mariano ng One Sports. Mukhang bentahe para sa ibang kupunan. Maaaring mabigyan sila ng mas magandang pagkakataon na makapasok ngayon sa finals or semifinals. Alam naman natin kapag nandyan si Brownlee, either finalist or champion ng Ginebra. Ang laki ng respeto ni Coach Yeng kay Justin Brownlee at of course dito sa Ginebra. Kasi naman nagsasalita po siya base po sa experience. Yung karanasan na makabakbakan po nila ang Ginebra kasama si Justin, iba po yun. Parang sa tingin niya ang laki kagad ng bentahe ng Gene Kings kapag andyan si Justin. Unfortunately sa ngayon, wala pa rin pong lumalabas na hatol habang tinitape natin ang episode na to. Ibig sabihin, hindi pa rin po natin alam kung gaano katagal ang suspension na makukuha ni Justin Brownlee. Maganda pa rin pong abangan yan kasi nasa ibababang hatol po ang posibleng maging kinabukasan ng Ginebra. Hindi nag-iisa si Coach Yeng sa paniwalang bentahe ng ibang kupunan ang posibleng pagkawala ni Justin Brownlee dito sa Gene Kings.
maging si Coach George ay tila ganito rin ang pananaw. Ano nga ba sinabi niya? Ito po ang sinabi niya sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Sa tingin ko, hindi lang San Miguel Beer ang nag-iisip niyan. Sigurado ako na ganun din ang ibang kupunan. Si Justin kasi, nanalo siya ng maraming kampyonato dito. Aminado po si Coach George Galliant na yung pagkawala ni Justin kung sakali, magbubukas po yan sa ibang kupunan ng pinto para makaakyat sa tuktok na kinalalagyan ng Hinebra kasama si Brownlee. Pareho po sila actually ng iniisip ni Coach Yeng kasi nga subok na po ang gin kapag si Brownlee. Kaya yung pagkawala ni Justin kung sakali, baka magbago po yung trend. Pero wag din silang pakakampante kasi hindi naman papayag si Coach Tim Cone ng ganun-ganun lang, di ba? May ipaparada din silang import at kumakalat na po yan sa SOCMED kung sino. Pero dahil wala pa pong formal na announcement, wag na muna natin pangalanan. At dahil sa nasabi nating wag pakakampante, ito na nga si Coach Yeng, may babala na pabor sa Barangay Hinebra kahit wala si Justin Brownlee. Ano nga ba ang kanyang pahayag? Ito bang sinabi niya sa report ni Paolo Mariano ng One Sports. Pero, kailangan din mag-ingat muna tayo sa thought na yon kasi sa resources na meron ng Hinebra, yung expertise ng kanilang coaching staff at ang abilidad nilang mag-scout, kayang-kaya nilang kumuha ng magaling na import ulit. Totoo po yung sinabi ni Coach Yeng. Patunay dyan ang pamamayagpag po ng Hinebra sa loob ng matagal na panahon. Panahon pa po ni Jabo, di ba? Kung saan nagsimula ang never say die attitude, kinatatakutan na po sila, di ba? Hanggang ngayon, ang hirap pa rin nilang kalaban. Hindi lang po kasi local players na nag-i-step up sa kanila. Maging nakukuha nilang import, ganun din po yun eh. Ibig sabihin lang po nun, magaling silang kumilatis ng kanilang magiging import. Tapos kakampi pa po nila ang crowd, di ba? Ganong kahirap banggayan ng Gin Kings. So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yan sa baba. Maraming salamat.